Gagawin ko po ngayon yung pangatlong flat. Yan. Magandang umaga po. Hindi po natuloy yung yung work ko sa Monday kasi po nagkamali po sila ng kontrata. Gusto po agad nila yung tawag dito CDE. Ayoko na po nung regular kasi ang mahirap po kasi noon, hindi ka pwedeng umalis ng company kung kailan gusto mo. So, kung uwi pa ako ng Pilipinas, kung may kailangan naming accompany si Sam tsaka si Osh, kasi si Sam po pupunta ng Quebec next year. Hindi po ako pwedeng umalis-alis o kung may problema sila mom and dad sa North. Syempre po kasi kahit po may driving lessons ako, hindi po ako nakakapag-drive sa big city, hindi po ako sanay. Sa Perpignan pa naman po, ang daming roundabouts na parang tatluhan yung lanes, dalawahan yung lanes. Ang dami-daming tao, so it's a panic. So, I was, parang po ako, parang nakakahiya. Pero nakakapagtabang puso kasi very rare po kasi silang nagbibigay agad-agad ng CDE. Normally may 3 months na parang titingnan kung paano ka mag-work. Ako agad-agad, so tas refuse ko, parang syempre parang nahihiya ako, gusto ko sana accept kaya lang I can't kasi nga may mga projects kami ni Frank, so tsaka si Frank kasi diba na po siya, retired na, so hindi na po ako pwedeng talagang regular na gaya nung dati na within 4 years, parang akala mo yung second home mo is your work. So, ayun. Well, see po kung sabi ko sa kanila, gusto ko lang naman po yung CDD, yung pag may kailangan po sila, may mga sick leave, ganon. Yung, ako lang po yung papalit, ganon. Minsan po 2 months, 3 months na kontrata, or maybe sometimes 2 weeks, 3 weeks, ganon. So, we'll see po kung tatawag sila ulit o baka hindi na, kasi misunderstanding lang naman yun. Hindi po nabasa nung pinaka-chief, this one, nasa vacation po siya. Hindi niya po binasa yung motivation ko, yung letter of motivation na gusto ko lang po CDD. Ayun, hindi niya po yun masyadong siguro nabasa. Binasa niya na maigi yung recommendation ng mga past na pinagtrabahuhan ko, pero yung letter ko tuloy hindi niya masyadong nabasa na I'm just searching yung CDD lang po. So CDD po yung parang yun nga yung ka lang po, parang reinforcement ka. So ayun, tingnan po natin kung next week tatawagan ako, pero next week po bakasyon pa po siya, so we'll see po kung hindi na vex. Ayun, sana naman po hindi. Pero eventually marami naman po akong pinasahan nung civic nung resume, so na mas malapit-lapit dito sa bahay. So we'll see po. Ayan, yan po yung about the work. And today po tingnan nyo naman po yung ating garden, green na po siya. So I'm so happy kasi kahit na po siya, October na, mid-October, pero ang dami pa rin pong tumutubo. Ayan. Tapos ito pong third plot, magtatanim ko na po to para po, ayan, marami po tayong gulay during winter. So, we'll see po kung ayan. Ayan po yung ating gulayan. Maliit na gulayan. Ayan, kaya lang, kung camera ko, makulit ha. Ayan. Gumagalaw mag-isa. Joke. Minumulto yata ako. Ayan. Maganda sana kung ganito. Kaya lang. Lagyan natin ng tao. Ayan po. Ayan. Let's plant po. Ayan.
Ayun, si Gordon yung naririnig mo. Tumatahol-tahol. Yung ano po, yung puunan nung tinaniman ko, lalagyan ko po kung ano yung tinanim ko. Tapos mayroon po akong isang maliit na folder. Ininalagay ko po kung ano yung mga tinanim ko kasi minsan po nakakalimutan ko eh. Ayan. Alam mo naman si Manay. Ayan, ayan po. Medyo makulimlim po today. So, nandito po si Osh. Bukas po pupunta kami ng Montpellier. Ayan, natin namin si Osh kasi every month po dinadala namin siya ng tubig na nakapak na tubig. Tapos, yung mga malalaki pong mga tissue paper, ganun-ganun, na hindi niya, kasi sobra malayo po yung bilihan sa kanila. Meron pong maliit na bilihan, parang sari-sari store, pero ang mahal-mahal daw, as in sobrang mahal. So, alam mo naman mga estudyante, nagtitipid. So, hindi siya doon bumibili. Funny nga kasi sabi niya, wala na daw siyang tissue paper. Sabi niya, alam mo ba mama, I do like in Philippines with tabo. Pero I think, mas maganda nga kasi mas ano daw. So, sabi niya, every time I do po pa ba, I go to the bathroom. Hindi niya naman ito maintindihan. So, mahihiya yan eh. So, anyway, at least, pag dalawa po yung ang tawag nito, yung na culture mo. So, may natutunan po sila within these years na umuwi kami sa Pilipinas na which is very different from France. Ayun. Yun po yung maganda pagka yung Pilipino po kayo, tapos uuwi po kayo sa Pilipinas with your kids as pag maliliit pa po sila. Tapos sanayan nyo po, don't spend too much money for something. Just spend, money para umuwi po kayo. Ganun po ginagawa namin ni Frank. We save the money para po every year po kaming makauwi sa Pilipinas, makasama namin sila mama, mga kapatid ko po, mga magpipinsan, kasi I think that's very important na hindi po nila makalimutan na, oy, Pinoy pala ako. At the same time, syempre nandito kami nakatira sa France, pero ang dami po nilang natutunan sa Pilipinas, which is, I'm very happy. Ayun, na I'm very proud na, uy, I'm a Filipino. Ganun. Yung mga pagkain, mga tradisyon natin, alam po nila yon. So, ayan po. Magandang buhay po. Ayan. Nataniman ko po ng almost aromatics po. Lagyan ko po dito ng ng Chinese hives, tsaka yung sibulino po. Ayan. Kasi yun po yung mga gamitin ko sa kusina. So, yung Chinese hives po, itatry ko pong gawa ng kimchi. Ayan. Paborito yun, isang tagal-tagal na po ako hindi gumagawa ng kimchi. So, hindi kasi po ako nakakakita ng magandang Chinese, yung pinanggagawa po ng kimchi. Ayun. So, ito po linagyan ko ng Chinese hives, tsaka sibulino po yung sa atin. Yun. Ayan po. Medyo maaraw-araw na ng konti. Ayan. Ayan na po yung garden natin. Medyo malaki rin po yung garden. So yung pinaka dulo po ng bahay. Bali yan po yung garden. So, medyo mayroon po talaga akong space. Kaya lang, sadly, yung during winter, hindi ganun. At mayroon namang mga winter na vegetable. So, we'll see po kung kung magsusurvive po yung mga mustasa natin pagka medyo malamig na. Ayan. Pero ang laki niya na po Kinita. Hi mama, love you. Yan, tingnan mo yung mustasa. Ayan po, magluluto po ako ng ng pusit, ng daing na pusit. Kasi nandito po si Osh, favorite niya po yan. So, yan po, magluluto po ako yan for lunch. Tapos, nagsalad na lang po ako ng konti. Tapos, itong sausage ulit. Ulit-ulit lang po pinakain namin dito. Ayan. Kasi mabilisan. Naging busy po ako sa garden. So, kailangan ko pong mag-quick cook. Kaya, yung mga mabilisan lang po ang lulutuin ko ngayon. Ayan. Pag wala po ako masyadong
parati po akong may something sa ref na pwede kong lutuin within 30 minutes. Lalo na po nandito po yung mga bata, kailangan po talagang meron akong second solution na mabilisin na lutuin na gusto po nila. Kasi medyo ang mahirap po talaga yung ang mga luto po natin medyo matagal pong lutuin, ganon, yung preparation. So, dapat po talaga meron po tayong quick solution pag may mga bata. Ayan. Ayan po. Ganyan lang po yung kaya lang po yung binili namin sa Bataan, Nika Farmer. Parang, ang napansin ko lang po, hindi masyado siyang dry. So, yung mga pong, mga gaya po namin na magbabakasyon, pag bibili po kayo ng daing, titingnan nyo po na maganda yung pagka-dry. Yan, pagka-daing. Minsan kasi po, minamadali nila, ang mangyayari po, bubukbukin po yan. Yun. Pagka, hindi siya magtatagal na mai-imbak natin. Yun. So, be careful po sa ganyan. Siyempre, yung mga kapatid natin sa Pilipinas, gusto po nilang maibenta agad. Hindi po nila alam na tayo minsan hindi man natin agad-agad nakakain, di ba po? So, be careful na lang po sa ganyan. Marami naman pong klase doon. Kaya wag po kayong magmadaling bumili. Piliin mo agad bago bumili. Yan po. Ayan. Magandang buhay po. Huliin natin si Frank kung ano yung ginagawa. Ano bang ginagawa nito? Ano bang ginagawa ni Frank? Ano ginagawa ni Frank? Sisigid. Uy, ang linis na. No. Si Prof si Tirapid. No? T'as pas utilisé la walis? T'as pas utilisé la walis? Après, tu prends le valise après, tiens. Tu peux arrêter de filmer comme ça. Kritik-kritik mo pa ako, ha? Après, je vais balayer un tuyau. Au téléphone, ils sont assez susceptibles les choses. Il y a plus des voitures qui arrivent. Uy, sobrang piso din siya sa office. Ibig sabihin po nun, merong hunting. Ayun. Period po ng hunting ngayon. So, yun. Meron pong hunting. Every year po kasi may namamatay dito sa Pras, di ba, Osh? Di ba, Frank? Every year po may accident mortality. Pati pong may namamatay gawa nung ligaw na bala. Tapos pag naghunt po sila, ang dami lang aso. So minsan, ganun din po yung pag naghunt sila, ang dami-daming aso. So minsan, ma-encounter mo yung aso, makakagat ka ba sa puwet mo, sa dami pong aksidente. So, yun po yung problema. So, pero hindi naman yun all year. So, tingin ko mag-end siya ng kailan ang end ng hunting? End of this month, no? October, yeah, I think, no? After, no hunting na, no? End of... Bientôt, je crois. Soon, I think. Ça commence seulement? It's only the beginning pala. Beginning ng hunting season. Tapos mag-end ng February. T'as des gens qui se mettent Arrête, oh. au bord de la route. Oui. Non, il n'y a personne. May Des prochains. Ay, may tao doon. Yan. Every nag-hunting. Kaya ayun, medyo yan talaga ang buhay. Kanina po na yung pangpong nadidinig mo talaga eh. Si Sam di sumama. Sama pa rin pakaramdam ni Sam. Kasi dal. Ito po yung mga apricots. Yan. Ayan, ang ingay nila. Maririnig nyo. Mga
hunter yun. Ayan. Maganda pala dito, oh. Ayan. Ito po yung sa amin dito. Ulala. Nag-burp si Frankie. Anak ng pati. Sino po ang nag-rot-rot? Hindi, nag-burp. Sa likod po namin to. Kaya lang maraming hunter dito eh. Ay, nako. Yun lang pong problema. Baka daming butternut po, oh. Ayan. Daming butternut. Daming, leeks. Yan po yung leeks. Tapos, ano ba yung... C'est ça quand on dit planter, d'un peu monter, c'est des betteraves ma puce. Ah, may di betrave. C'est des betteraves. Ah, may... At saka onions. Ayan po. Na sila ng onions. Nagtanim sila ng onions. Tsaka... repolyo po yan. Repolyo. Ayan. Ayan po. Ganda. Yung daming virgin, talong-talong. Ayan. Daming yung kulay red na repolyo, yun. Ganda po dito, ah. Ayan po yung pampa. This one I don't like very much. Tinanggal na ni Frank yung... May isa pa po kaming Pampa. May isa pa po kaming niyan, feet na ganyan. So, pinagawa po nilang decoration yan. But me, if tingnan nyo naman po kung gaano space ang kinakain niya. At saka ang hirap pong tanggalin yan. Sobrang hirap. Yan. Dalawang close yung dalawang yan. Josh kasi mabait. Mabait din si Sam. Pero, syempre, iba-iba talaga po yung karakter ng mga anak. Yan. Oh! Ano na naman yan? Rugby. Rugby. Mga ka-planet, nag-picture po ako ulit. Ayan. Kasi nandito po si Osh. Ayan. Hindi ko na po pinakita kasi sa same process din lang naman po. Ayan. Tapos nagmamadali po kami kanina kasi po nag-walk po kami. Tapos nagkunti po akong empanada. Pero ang linagay ko po today is tuna po. Yung nakakan lang po. Nilagyan ko ng sibuyas, sibulino. Tapos, maanghang masyado. So, linagyan ko ng creme fraiche na konti para medyo mabawasan yung anghang. Tsaka bell pepper po. Hinalo-halo ko lang po. Kunting asin, paminta. Ayan po. Ito na yung ginawa ko kaninang pinaalsa ko pong pat niya. Ang ginawa ko po, the same nung sa pizza po. Ayan. Kasi paborito po ni Sam yan. Yung pizza natin. Gawang salad. Empanada. Paborito ni Sam. Ayan. Mukhang masarap talaga. Ito si Osto. Ito si Park.